Habang nanloloko ang asawa ko sa Pransya, ibinenta ko ang aming bahay. Hindi siya bumalik sa kanyang palasyo, kundi sa isang kaawa-awang katotohanan. Nagsimula ang umagang iyon na parang isang perpektong orkestradong konsiyerto tulad ng libu-libong umaga na lumipas. Ang halimuyak ng bagong lutong Arabica coffee ay lumulutang mula sa kusina na humahalo sa banayad na amoy ng sariwang lupa sa aming maayos na hardin. Ang mainit na sikat ng araw ng Hulyo ay sumisilip sa malalaking bintana, sumasayaw sa malamig at makintab na Italian marble floor ng aming magarbong villa sa Forbes Park, ang pinakapribadong lugar sa Makati. Ang buhay ni Sofia Andres ay isang canvas na pininturahan ng mga kulay ng kaligayahan o sa labas ay tila ganoon. Naglagay si Sofia ng isang tasa ng itim na kape na walang asukal sa harap ng kanyang asawa, si Daniel Padilla. Binigyan niya ito ng ngiti. Isang ngiti na kanyang pinagpraktisan sa loob ng 10 taon ng kasal. Maaari itong mga hulugang mahal kita, magandang umaga, o okay lang ako, depende sa kung sino ang magtatanong. Salamat mahal, sabi ni Daniel. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa screen ng kanyang tablet, na puno ng komplikadong graphics at numero. Ang kanyang asul na kamiseta, malinis at mamahalin, ay kaibahan sa sutlang damit na suot ni Sofia sa bahay. Ikaw ay isang maestro sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bahay. Ang papuri, tulad ng dati, ay may dobleng talim. Ito ay taos puso at kasabay nito ay banayad na mapanlait na parang ang pamamahala sa 1800 metro kwadrado na palasyo ay ang tanging talento ni Sofia. Tila nakalimutan niya ang tanyag na financial analyst na siya bago siya hilingin ni Daniel na magtuon sa pamilya pagkatapos ng kanilang kasal. Ngumiti lang muli si Sofia. Sanay na siya. May sasabihin ako sa iyo? Sabi ni Daniel sa wakas. Ibinaba ang tablet. Tiningnan niya si Sofia ng may seryosong ekspresyon na inilalaan niya para sa mahahalagang anunsyo. Umayos ng upo si Sofia. Ano ang nangyayari, Daniel? May bagong proyekto sa kumpanya, isang malaking kliyente mula sa Pransya. Kailangan kong pumunta mismo upang tapusin ang mga huling disenyo at ang presentasyon. Ang puso ni Sofia ay nagsimulang bumilis ng bahagya. Gaano katagal? Mga 2 linggo? Marahil ay kaunti pa depende sa negosasyon? Aalis ako sa Makalawa. Ang boses ni Daniel ay matatag, na parang nag-aanunsyo ng pinakanormal na bagay sa mundo. Pupunta ako sa Paris at sa Lyon. Gusto ng kliyente na makakita ng tradisyonal na arkitektura para magkaroon ng inspirasyon. Lyon. Ang pangalan ng lungsod ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia. Hindi ito ganap na akma sa mga modernong proyekto ng arkitektura na karaniwang hinahawakan ng kumpanya ni Daniel, ngunit binaliwala niya ang pagdududa. Iniisip na hindi niya lang talaga kilala ang mundo ng kanyang asawa, isang mundo na sadyang ginawa ni Daniel na hindi niya maging bahagi. Siyempre, iyan ay isang kamangha-manghang oportunidad. Ang boses niya ay may tono ng suporta na inaasahan sa isang mabuting asawa. Mag-ingat ka diyan. Oo naman. Mahalaga ang biyaheng ito. Kaya kailangan kong maging lubos na nakatuon, dagdag ni Daniel. Ang kanyang mga salita ay parang isang hindi nakikitang pader. Pagkalipas ng 2 araw, sinamahan ni Sofia si Daniel sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Niyakap niya ito, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling pabango. Mag-ingat ka sa biyahe at tawagan mo ako pagdating mo. Oo naman mahal. Mag-ingat ka rin at bantayan ang bahay. Tinapik ni Daniel ang kanyang likod. Humarap at mabilis na lumayo patungo sa boarding gate. Dala ang kanyang eleganteng maleta. Nanatili si Sofia na nakatayo sa gitna ng maraming tao sa terminal, nararamdaman ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso habang pinapanood ang likod ng kanyang asawa na lumalayo. Ang likod na iyon na laging naging haligi niya, ngunit sa ilang kadahilanan, sa umagang iyon, ito ay tila sa isang estranghero. Isang maliit, ngunit matalas na kuro-kuro, tulad ng isang piraso ng basag na salamin, ang bumulong sa kanya na ang biyaheng ito ay magbabago ng lahat. Ang bahay na dati puno ng buhay dahil sa presensya ni Daniel, ngayon ay tila walang laman at malaki. Ang alingaw-ngaw ng mga yapak ni Sofia sa marmol ang tanging kasama niya. Ang katahimikan na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang espasyo na hindi niya gusto. Isang espasyo upang mag-isip, upang maramdaman, upang magduda. Ang unang mensahe mula kay Daniel ay dumating 1 oras pagkatapos ng inaasahang oras ng paglapag. Isang maikling text sa WhatsApp.
Daniel, katatatapos ko lang dumating. Sobrang pagod. Meeting agad. Mag-usap tayo mamaya. Namimiss kita. Mabilis na sumagot si Sofia. Sofia, ikinagagalak kong ligtas kang nakarating. Maraming pagsubok sa trabaho, mahal. Huwag mong laktawan ang iyong pagkain. Namimiss din kita. Ngunit may mali. Karaniwan. Nagpapadala si Daniel ng litrato mula sa bintana ng eroplano o isang nakakatawang selfie mula sa tren papunta sa hotel. Nakasanayan na nitong tumawag saglit para lang marinig ang boses niya. Isang pattern na binuo sa loob ng maraming taon ang nasira. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kakaibang pattern. Ang kanilang komunikasyon ay tila higit pa sa mga sapilitang ulat kaysa sa pag-uusap sa pagitan ng mag-asawang nagkakalayo. Ang mga mensahe ni Daniel ay dumarating sa kakaibang oras, laging maikli at nagtatapos sa dahilan ng pagiging abala o sa isang mahalagang pulong. Daniel, araw na rito. Aalis na papuntang Leon ngayon. Mahabang araw ito. Sofia, mag-ingat ka sa kalsada, mahal. Naghihintay ako ng mga larawan. Daniel, padadalhan kita. Sa sandaling magkaroon ako ng 1 segundo. Ngunit ang mga larawan ay hindi kailanman dumating. Sinubukan ni Sofia na panatilihing abala ang sarili. Nagyoga siya sa hardin, nagbasa ng mga nobela na nakabinbin, at sinubukan pa nga ang isang bagong at komplikadong resipe ng pagbibake. Ngunit ang isip niya ay laging bumabalik kay Daniel. Ang mahabang pagitan ng mga sagot, ang nagmamadaling boses na narinig niya sa tanging 3 minutong tawag na sa wakas ay nagkaroon sila. Kumusta, Leon? Tanong ni Sofia, isang gabi. Maganda, pero nakakabaliw ang schedule. Napakabusisi ng kliyente, sagot ni Daniel sa telepono. Sa likuran, naririnig ang tunog ng mga baso at mahinang musika. Kumakain ka ba sa labas kasama ang team ng kliyente? Ay, pasensya na, mahal. Tinatawagan ako. Tatawagan kita mamaya. Mahal kita. Naputol ang tawag bago pa makasagot si Sofia. Mahal din kita. Ang kuro-kuro ay lumakas. Hindi na ito isang bulong, kundi isang patuloy na tunog sa kanyang tainga. Nararamdaman ni Sofia na parang isang detective sa kanyang sariling buhay, naghahanap ng mga pahiwatig ng isang krimen na hindi pa napatunayan. Nagsimula siyang mapansin ang maliliit na bagay na kanyang napalampas. Bago siya umalis, habang nag-aayos ng drawer sa kanyang opisina, nakakita siya ng reserbasyon para sa 2 tao sa isang romantikong restaurant sa View Leon. Ang lumang bayan ng syudad ay hindi isang reserbasyon para sa isang malaking pagpupulong sa negosyo. Noong panahong iyon, binaliwala niya ito. Iniisip na marahil ay nagpaplano si Daniel ng sorpresa para sa kanya sa hinaharap. Ngayon, ang ideyang iyon ay tila naiiba at hangal. Nakaupo si Sofia mag-isa sa malawak na sala, nakatingin sa madilim na screen ng kanyang cellphone. Pakiramdam niya ay hindi lang siya nakahiwalay sa heograpiya, kundi pati na rin sa isang pader ng kasinungalingan na nararamdaman niyang binubuo ni Daniel sa paligid niya. Bawat isa ay parang ladrilyo. Gusto niyang maniwala sa kanyang asawa, sa kanilang 10 taon ng kasal, ngunit ang intuwisyon ng isang babae na matagal nang binaliwala ay sumisigaw sa kanya na ang paraisong kanyang tinitirhan ay isang harapan lamang ng impyerno na malapit ng ihayag. Iyon ang 8 gabi mula nang umalis si Daniel. Hindi makatulog si Sofia. Gumulong siya sa malamig at walang lamang bahagi ng kama ni Daniel at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili. Nang sumikat ang araw, sumuko siya, bumaba sa sala, nagsindi ng mahinang ilaw at lumubog sa leather sofa. Upang abalahin ang sarili, kinuha niya ang kanyang iPad, binuksan niya ang Instagram, isang mekanikal na ugali para pumatay ng oras. Nag-scroll ang kanyang mga daliri sa mga larawan ng bakasyon ng mga kaibigan, mga recipe at mga video ng pusa. Lahat ay malabo at walang interes. Pagkatapos, isang story ang nakakuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa isang dating kakilala na kaibigan din ni Catherine Bernardo, ang bata at ambisyosong empleyado ni Daniel. Mahina lang siyang naaalala ni Sofia mula nang makita ito sa ilang event ng kumpanya. Ang post ay isang photo album na may pamagat na kaligayahan sa isang biyahe sa Pransya. Halos nilampasan na ito ni Sofia, ngunit isang kurot ng kuryosidad ang pumigil sa kanya. Ang unang larawan ay nagpapakita ng 4 na babae, kasama si Catherine, na nakangiti sa harap ng basilika ng Notre Dame de Fourvière. Ang caption ay, "Biyahe ng mga babae." Medyo kumalma ang puso ni Sofia. Marahil ay guni-guni lang ang kanyang mga hinala,
Lumipat siya sa ikalawang larawan, isang magandang tanawin sa gabi ng isang kalye sa View Leon. Ang ikatlo, isang plato ng masarap at eleganteng inihandang pagkain. Ang ikaapat, isa pang group photo sa pagkakataong ito sa Parc de la Tête d'Or. Nag-zoom si Sofia para lang kumpirmahin na apat silang babae at pagkatapos ay lumipat sa ikalimang larawan. Huminto ang mundo ni Sofia. Ang larawan ay kinunan sa Views Leon na may iconic na basilika sa background. Hindi kasama ni Catherine ang kanyang mga kaibigan, nakatayo siya, bahagyang nakatagilid, nakangiti ng maliwanag sa kamera. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa kaligayahan, at sa kanyang tabi, na may possessive na braso sa kanyang baywang, ay si Daniel. Hindi niya suot ang kanyang business suit. Nakasuot siya ng casual na t-shirt at linen na pantalon na mukhang relax at mas bata. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nakita ni Sofia sa matagal na panahon. Isang ngiti na walang pasan, malaya, puno ng malalim na pagpapalagay ang loob at purong kagalakan. Ang hawak ng kanyang kamay sa baywang ni Catherine ay hindi sa isang kasamahan, kundi sa isang mangingibig. Naputol ang hininga ni Sofia. Ang iPad ay dumulas mula sa kanyang mga daliri, na biglang nawala ng lakas at tahimik na nahulog sa makapal na alpombra. Hindi siya makahinga. Nakatitig ang kanyang mga mata sa pagtataksil na napakalinaw na nakalatag sa screen. Ang business trip, ang mahalagang kliyente, ang abalang schedule, lahat ay kasinungalingan. Bawat maikling mensahe, bawat nagmamadaling tawag, bawat panloloko, ngayon ay may mukha kay Catherine na may ngiti ng tagumpay. Nang makabalik siya sa iPad, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-zoom siya sa larawan ng paulit-ulit, na para bang umaasa na magbabago ang mga detalye. Ngunit hindi. Ang singsing na pangkasal ni Daniel ay kumikislap sa kanyang daliri sa ilalim ng araw ng leon. Sa pulso ni Catherine ay may suot na Cartier love bracelet, eksaktong kapareho ng nawala sa alahas ni Sofia, isang buwan na ang nakalipas ang akala niya ay nawala niya kung saan. Ito ay isang sandali ng pinakamalupit na kalinawan. Walang puwang para sa pagdududa, walang puwang para sa pag-asa. Ang kanyang kutob ay hindi paranoia. Ito ay ang masakit na katotohanan. Libu-libong kilometro ang layo, ang kanyang asawa ay hindi nagtatrabaho ng husto para sa kanilang kinabukasan. Siya ay gumagawa ng isa pang buhay sa ibabaw ng mga guho ng mga kasinungalingan na inihagis niya sa kanya. Ang katahimikan ng marangyang bahay ay naging nakakapigil ng hininga, na para bang ang mga dingding na marmol ay nangungutya sa kanyang kahangalan. Ang una niyang reaksyon ay hindi galit, kundi isang ganap na pagbagsak. Ang katawan ni Sofia ay dumulas mula sa sofa, papunta sa malamig na sahig na marmol, na para bang ang kanyang mga buto ay naging gulaman. Ang pag-iyak na kanyang pinigilan ay sa wakas ay sumabog, hindi sa isang malaking pagtangis, kundi sa isang tahimik na pag-iyak na yumanig sa kanyang buong katawan. Mainit na luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi nang walang tigil, bumabagsak sa malamig na sahig. Bawat magandang alaala ng kanilang 10 taon ng kasal ay lumipas sa kanyang isip, ngayon ay nabahira ng pagtataksil, ang romantikong panunuyo sa dalampasigan, ang mga sagradong panata sa harap ng altar, ang pagtawa habang pinalamutian ang bahay na ito. Ang lahat ay parang isang eksena mula sa isang pelikula na pinagbibidahan ng isang mahusay na aktres. Pakiramdam niya ay tanga, naiiba, at bulag. Hindi alam ni Sofia kung gaano katagal siyang umiyak. Nakaupo sa sahig ng madilim na sala. Maaaring 1 oras o 3, ang alam lang niya ay nang magsimulang sumilip ang unang sikat ng araw sa mga bintana, natuyo na ang kanyang mga luha, naiwan lamang ang isang mapurol na sakit at isang malawak na kawalan sa kanyang dibdib. Kinaladkad niya ang kanyang katawan patungo sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang kanyang mukha ay namaga, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang buhok ay magulo. Nakita niya ang larawan ng isang sirang babae, isang biktima. At sa mismong sandaling iyon, may nagbago sa loob niya. Sa kaibuturan ng kanyang namaga at namumulang mata, isang kakaibang spark ang sumiklab. Hindi na ito kalungkutan, ito ay ang baga ng puot, isang malamig, matalim at nakatuon na puot. Galit kay Daniel dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Galit kay Catherine dahil sa kanyang papel sa lahat ng iyon. At higit sa lahat, galit sa sarili dahil hinayaan niyang maliitin ang kanyang sarili ng napakatagal. Galit dahil ipinagpalit niya ang kanyang talino at kalayaan para sa ilusyon ng isang ginintuang hawla. Tiningnan niya ang kanyang sarili
ng mas malalim sa salamin. Higit pa sa umiiyak na babae, nagsimula siyang makakita ng isa pang figura, si Sofia Andres, ang financial analyst. Si Sofia, na kayang basahin ang data, tukuyin ang mga panganib, at gumawa ng mga estratehikong desisyon nang walang emosyon. Ang Sofia na may utak na sinanay upang makakita ng mga numero, hindi matatamis na pangako. Matagal nang natutulog ang babaeng iyon na palambot ng kaginhawaan at isang peking pag-ibig. Ngayon ay gising na siya. Hindi nawala ang sakit, bukas pa rin ang sugat, ngunit ngayon ang sugat na iyon ay nababalutan ng isang bagong-bagong bakal. Ang mga luha, sa halip na lumabo ang kanyang paningin, ay naglinis nito. Hindi niya hahayaan na bumalik si Daniel sa bahay at makita siyang wasak. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahan. Hindi na babalik si Daniel sa bisig ng isang nalulungkot na asawa. Hindi na siya babalik sa bahay na ito. Itinuwid ni Sofia ang kanyang likod at ang kanyang tingin sa salamin ay tumalim. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Hindi isang emosyonal at padalos-dalos na plano, kundi isang malamig, metodiko at walang awa. Kung nais ni Daniel na sirain ang kanyang mundo, sisiguraduhin ni Sofia na wala siyang matitira sa mga guho. Susunugin niya ang mundong iyon hanggang sa pundasyon at sa ibabaw ng kanyang mga abo ay itatayo niya ang sarili niyang palasyo. Huminto ang mga luha, tumigas ang bakal, malapit nang magsimula ang digmaan. Sa umagang iyon, hindi na gumagalaw si Sofia tulad ng isang nasugatang babae. Gumalaw siya ng may layunin. Naligo siya at pumunta sa kanyang aparador. Nilampasan niya ang mga sutlang damit at ang komportableng damit pambahay, ang mga uniforme na sumisimbolo sa kanyang papel bilang asawa ni Daniel Padilla. Sa pinakailalim ng aparador, nananatiling buo sa loob ng maraming taon, ay ang kanyang koleksyon ng mga damit na pangtrabaho. Pinili niya ang isang matalim na cut na navy blue blouse at cream-colored na suit pants. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng mga damit sa kanyang katawan. Parang isang armor na matagal na niyang hindi nasusuot, ngunit akma ito sa kanya. Habang maingat siyang nagsusuklay, inilagay niya ang kanyang cellphone sa dresser at ginawa ang unang tawag. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Garce, Asociates, magandang umaga. Hello, magandang umaga. Gusto kong makipag-usap kay Attorney Garces, pakisuyo, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Ako si Sofia Andres. Kailangan ko ng konsultasyon tungkol sa proseso ng diborsyo. Ito ay isang apurahang bagay. Matapos ang maikling katahimikan, sumagot ang receptionist. Sandali lang po, ipapasa ko po kayo. Isang oras pagkatapos, nakaupo si Sofia sa opisina ni Attorney Garces, isang babaeng nasa 50s na may matalas na tingin at isang reputasyon na bakal. Ang kanyang opisina ay moderno, mabisa at malamig, kabaligtaran ng mainit ngunit peke na tahanan ni Sofia. Nang walang anumang luha, inusal ni Sofia ang lahat ng sunod-sunod na para bang nagpepresenta ng isang financial report. Ipinakita niya ang larawan sa Instagram, ang reserbasyon sa restaurant, at inilarawan ang kakaibang pattern sa kanilang komunikasyon. Nakinig si Attorney Garces ng tahimik, dahan-dahang tinatapik ang kanyang mga daliri sa kanyang mahogany desk. Nang matapos si Sofia, tumango lang siya, isang napakatibay na ebidensya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga ari-arian. Ano ang mayroon kayong magkasama? Dito lumiwanag si Sofia. Naglabas siya ng isang folder ng mga dokumento na kanyang inihanda. Sa loob nito ay ang mga titulo ng bahay, isang kopya ng kanilang prenuptial agreement, isang listahan ng mga joint bank account, mga insurance policy, at mga investment documents. Ang bahay ay mana mula sa aking mga magulang. Ngunit pinilit ako ni Daniel na isama ang kanyang pangalan sa mga titulo noong una, sabi ni Sofia. Ito ay nagpapahirap ng kaunti sa mga bagay, ngunit hindi imposible, sabi ng abogada habang nagbubuklat ng mga papel. Mayroon ka bang iba pang dokumento na makakatulong? Huminga ng malalim si Sofia. Mayroon akong power of attorney para sa pagbebenta ng ari-arian. Paliwanag niya na nilagdaan ng kanyang asawa, 1 taon na ang nakakaraan, para sa isang investment plan na hindi kailanman natupad at hindi kailanman binawi. Nagliwanag ang mga mata ni Attorney Garces. Miss Andres, binigyan mo lang kami ng aming pinakamalakas na sandata. Nakaramdam si Sofia ng pagdaloy ng kapangyarihan. Tama ang kanyang desisyon.
Pagkatapos ng konsultasyon, lumabas si Sofia sa gusali ng opisina ng mabilis. Sa kotse, ginawa niya ang kanyang ikalawang tawag. Carlos, kumusta ka? Binati niya ang isang matandang kaibigan na ngayon ay isang matagumpay na real estate agent. Sofia? Anong sorpresa? Okay lang ako. Oo, okay lang ang lahat, Carlos. Kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong ibenta ang bahay ko, direktang sabi ni Sofia. Nagkaroon ng katahimikan na puno ng pagkamangha sa kabilang linya. Ibenta ang bahay? Bakit biglaan? Mahabang kwento. Kailangan kong ibenta ito ng mabilis, Carlos. Napakabilis. Mayroon akong power of attorney na may buong kapangyarihan. Gusto kong ibenta ito bago matapos ang susunod na buwan. Pagkababa ng telepono, isang abiso ng mensahe mula kay Daniel ang lumabas sa kanyang screen. Daniel, nasa Grab ako papuntang Paris. Nakakapagod ngayong araw. Miss na miss ko na ang luto mo. Mahal kita. Isang maliit na tinik ng lumang sakit ang tumama sa kanya, ngunit mabilis itong dinurog ng kanyang malamig na determinasyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type ng sagot, isang obra maestra ng perpektong pagbabalat kayo. Sofia, maraming pagsubok. Mahal. Miss na miss din kita. Bumalik ka agad. Mahal kita. Pinindot niya ang send at inilapag ang telepono. Walang emosyon ang kanyang mukha. Perpektong nakasuot ang maskara. Sa kabilang kontinente, tinatamasa ni Daniel ang kanyang paraiso ng kasinungalingan. Hindi alam na sa bahay, kakapindot lang ng kanyang asawa ng button na sisira sa kanyang buong mundo. 2 araw pagkatapos ng unang konsultasyon, muling nakaharap si Sofia kay Attorney Garces. Sa pagkakataong ito ay hindi bilang isang nalilitong kliyente, kundi bilang isang strategic partner. Sa makintab na mesa ng mahogany, ay nakalatag ang orihinal na kopya ng Power of Attorney for Sale na nakuha ni Sofia mula sa isang nakatagong safe sa opisina. Ang dokumento ay mabigat sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa kapangyarihan na taglay nito. Sinuri ito ni Attorney Garces gamit ang kanyang baso sa pagbasa, isang bahagyang ngiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. Hindi ito simpleng papel, Miss Andres. Ito ang iyong gintong bala, nilagdaan niya, na may mga saksi ng notaryo at hindi kailanman legal na binawi. Ito ay perpekto. So, pwede ko na lang ibenta ang bahay? Tanong ni Sofia sa matatag na boses. Sa legal na paraan, oo. Ikaw ang kanyang lehitimong kinatawan para sa transaksyong ito. Paliwanag ng abogada. Ngunit kailangan nating maging matalino. Hindi lang tayo nagbebenta ng bahay, bumubuo tayo ng isang kuta para sa iyong kinabukasan. Ito ang unang yugto ng kampanya. Nagpatuloy si Attorney Garces sa pagpapaliwanag ng kanyang estratehiya. Una, ang pagbebenta ng bahay ay dapat gawin ng mabilis hanggat maaari, perpekto sa isang mamimili na magbabayad ng cash upang mabawasan ang bureaucratic na proseso ng bangko na maaaring tumagal at magtaas ng hinala. Pangalawa, ang pera mula sa pagbebenta ay dapat agad na ilipat sa isang bagong account na eksklusibong nasa pangalan ni Sofia, isang account na hindi ma-access ni Daniel. At paano naman ang ibang asset? Ang mga joint account? Ang mga investment? Tanong ni Sofia gamit ang kanyang analytical brain. Pinoproseso ang lahat ng variable. Iyan ang Operation 2, sabi ng abogada. Hahatiin natin ang mga pondo mula sa mga joint account sa pinakamakatuwirang proporsyon sa korte. Makukuha mo ang lahat ng iyong premarital assets, kasama ang 50% ng mga asset na nakuha sa panahon ng kasal. Gumawa ka mismo ng mga paglilipat. Itago ang lahat ng ebidensya. Hindi tayo nagnanakaw, Miss Andres. Sinisigurado lang natin ang karapat-dapat sa iyo bago niya itago ang mga asset o gamitin ang mga ito laban sa iyo. Sa mga digmaang ito, ang unang sumalakay ang mananalo. Naglabas si Sofia ng isang mahabang buntong hininga. Ang larawan ni Daniel na tumatawa habang bumibili sila ng kanilang unang kasangkapan magkasama ay sumagi sa kanyang isip. Isang maliit na kurot ng pagkakasala ang sumubok na makalusot. Ito ba talaga ang tama, attorney? Bulong niya, mas sa sarili niya kaysa sa abogada. Yumuko si Attorney Garces. Ang kanyang matalas na tingin ay lumambot sandali. Miss Andres, pakinggan mo ako. Ang lalaking iyon ay nagbabakasyon kasama ang ibang babae. Gumagastos ng pera ninyong dalawa habang ikaw ang nagpapanatili ng tahanan at tiwala dito. Siya ang unang sumira sa panata. Siya ang unang nagsinungaling. Hindi ikaw ang nagsimula ng digmaang ito.
Sinasigurado mo lang na hindi ikaw lang ang biktima. Ang hustisya ay hindi laging dumarating ng pasibo. Minsan kailangan itong pilitin. Ang mga salitang iyon ay parang tinunaw na bakal na ibinuhos sa pagdududa ni Sofia, pinatatag ang mga ito sa katiyakan. Tumango siya. Nawala ang lahat ng pagdududa. Naiintindihan ko. Kailan tayo magsisimula? Agad, sagot ng abogada. Ang oras ang iyong pinakamahalagang asset ngayon. Lumabas si Sofia sa opisina ng abogada nang may matatag na hakbang. Hindi na siya ang nag-aalangan na si Sofia Andres. Siya ay isang general na kakapasa pa lang sa kanyang battle map at mga utos na sumulong. Nang gabing iyon, ginawa ni Sofia ang opisina na bihirang niyang gamitin bilang kanyang headquarters. Ang kwarto ay dominado ng matataas na istante at isang matatag na kahoy na mesa na regalo ng kanyang yumao na ama. Bihira itong pasukan ni Daniel. Itinuturing itong boring na sulok ni Sofia. Ngayon, ang sulok na iyon ay ang sentro ng isang tahimik na operasyon upang buwagin ang imperyo ng pananalapi ng kanyang asawa. May isang tasa ng chamomile sa kanyang tabi. Binuksan ni Sofia ang kanyang laptop. Agad na lumabas sa screen ang mga numero at graphics na dating naging mundo niya. Nang may kalmado ng isang profesional, nagbukas siya ng ilang browser tabs, mga online banking portal, mga investment site, at ang page para magbukas ng bagong account sa isang commercial bank na kilala sa diskresyon nito. Nagsimula siya sa pagbukas ng bagong account sa kanyang pangalan, hindi bilang Sofia Padilla, kundi bilang Sofia Andres, gamit ang maiden name ng kanyang ina, isang simbolikong tango sa linya ng mga matatag na babae na nauna sa kanya. Isang bagong simula. Nang maging aktibo ang account, nagsimula ang tunay na operasyon. Na-access niya ang kanilang joint account, ang payroll account ni Daniel, kung saan naipon ang daan-daang libo ng piso. Gamit ang spreadsheet na kanyang inihanda, nagtrabaho siya nang may katumpakan ng isang surgeon. Kinakalkula niya ang kabuuang kita sa loob ng 10 taon ng kanilang kasal. Hinati niya ito sa 2. Idinagdag niya ang halaga ng mana na kanyang ibinenta sa simula ng kanyang karera upang makatulong na pondohan ang negosyo ni Daniel kasama ang interes. Siyempre, hindi siya naging sakim, naging patas siya sa matematika. At pagkatapos, sa ilang pag-click, nagawa ang unang paglipat. Isang kamangha-manghang halaga ng X ang lumipat mula sa Daniel Padilla at Sofia Andres account patungo sa Sofia Andres account. I-click. Pagkatapos ay lumipat siya sa joint stock investment account. Binenta niya ang karamihan sa kanilang pinaka-liquid na portfolio. I-click. Lumipat din ang mga pondo. I-click. I-click. Ang bawat pagpindot ay parang hampas ng martilyo na nagwawasak sa mga pundasyon ng kanilang buhay ng magkasama. Walang ingay o drama, tanging ang tahimik ngunit mapanira na paggalaw ng digital data. Nag-iwan siya ng sapat na pondo sa mga joint account upang hindi agad mag-trigger ng alarma kung sakaling tingnan ito ng bangko o ni Daniel. Katumbas ng ilang buwan na gastos, isang pain para panatilihing kalmado si Daniel. Sa loob ng wala pang 1 oras, matagumpay na binuwag ni Sofia ang istrukturang pinansyal na kanilang itinayo sa loob ng 1 dekada. Napanigurado niya ang kanyang kinabukasan, pinawalang bisa sa pananalapi ang kanyang asawa, at ginawa niya ito ng may kagandahan at katumpakan na hindi kailanman inakala ni Daniel na taglay niya. Isinara ni Sofia ang laptop. Muling natahimik ang silid, ngunit iba ang katahimikan. Hindi na ito walang laman na katahimikan, ito ay katahimikan na puno ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang babae na nagbalik loob sa kanyang sariling kapalaran. Kinaumagahan, isang sedan ang huminto sa harap ng gate ng villa ni Sofia. Ang kanyang matandang kaibigan, si Carlos, ay lumabas sa kotse na may halo-halong pagkamangha at pag-aalala na nasa kanyang mukha pa rin. Sofia, hindi pa rin ako makapaniwala, sabi niya habang nakaupo sila sa likod na terrace na nakatanaw sa perpektong hardin. Sigurado ka ba talaga? Pangarap mo ang bahay na ito. Ito nga, Carlos, sabi ni Sofia na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit ang mga pangarap ay maaaring maging bangungot. Higit sa 100% ang aking pagiging sigurado. Ibinigay niya ang isang kopya ng power of attorney at iba pang mga dokumento. Kailangan ko ng mamimili na magbabayad ng cash. Isang investor na walang pakialam sa kwento ng bahay, kundi sa lokasyon at potensyal nitong kumita.
Handa akong babaan ng kaunti ang presyo para sa bilis. Tiningnan ni Carlos ang mga mata ni Sofia at nakita ang isang di matitinag na determinasyon. Tumigil siya sa pagtatanong at lumipat sa professional mode. Kilala ko ang ilan sa mga big fish. Gusto nila ang mabilis at malinis na transaksyon. Bigyan mo ako ng 24 na oras, sisimulan ko ng tumawag. Nang gabing iyon, dumating ang dalawang lalaki mula sa kumpanya ni Carlos. Nagdala sila ng isang metal na poste at isang hugis parihaba na karatula. Pinanood sila ni Sofia na magtrabaho mula sa likod ng bintana ng sala. Sa ilang hampas ng martilyo, matatag na nakatanim ang poste sa malinis at berdeng damuhan, ang mismong damuhan na may pagmamahal na inalagaan ni Sofia. At pagkatapos ay inilagay nila ang karatula. Sa puting background, dalawang salita ang nagniningas sa pula. For sale? Ang karatula ay nakatayo ng may pagmamalaki. Isang pampublikong deklarasyon ng digmaan para makita ng sinumang dumaan. Isang deklarasyon na ang maliit na paraiso ng pamilya Padilla ay nasa merkado na ngayon. Pinanood ito ni Sofia na may buhol sa kanyang sikmura. Ito ang punto ng walang pagbabalik. Ang kanyang plano ay hindi na isang konsepto sa papel o mga numero sa screen ng laptop. Ito ay isang pisikal na katotohanan na nakapako sa kanilang hardin. Isang kapitbahay na naglalakad ng kanyang aso ang bumagal. Nakatuon ang kanyang mga mata sa karatula at pagkatapos ay bumaling sa pinto ni Sofia na may tingin na puno ng kuryosidad. Ang mga tsismis ay kakalat na parang apoy. Ang oras ngayon ay tila mas apurahan. Alam ni Sofia na kailangan niyang kumilos bago pa man, sa anumang paraan, umabot ang balita kay Daniel sa Pransya. Ang karatula ay isang ticking time bomb at si Sofia ang kakapindot lang ng timer. Ang sumunod na mga araw ay isang kakaiba at masakit na proseso ng pag-alis. Ang bahay na dating puno ng buhay, ngayon ay puno ng mga alingaw-ngaw at mga brown na karton na kahon. Nagpasya si Sofia na gawin ang paunang pag-empake mag-isa bago dumating ang propesyonal na kumpanya ng paglilipat. Kailangan niyang gawin ito bilang isang ritual ng pagtatapos para sa kanyang sarili. Nagsimula siya sa sala. Ang kanyang kamay ay napunta sa malaking naka-frame na wedding portrait sa ibabaw ng peke na fireplace. Sa larawang iyon, si Sofia at Daniel ay masayang nakangiti, na may nagniningning na mga mata tungo sa isang promising na kinabukasan. Tiningnan niya ang larawan ng matagal, naghahanap ng anumang tanda ng kaplastikan sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit wala siyang nakita. Marahil ay isang kahangahangang aktor si Daniel, o marahil sa sandaling iyon, siya ay naging tapat. Hindi kailanman malalaman ni Sofia. Nang walang emosyon, ibinaba niya ang larawan, binalot ito sa tela, at inilagay sa unang kahon na kanyang nilagyan ng label na Daniel Padilla. Lumipat siya mula sa kwarto patungo sa kwarto, tulad ng isang arkeologo na nagtatala ng mga artifact ng isang tiwali na sibilisasyon. Ang koleksyon ng mga mamahaling relo ni Daniel, ang kanyang 12 dosenang sapatos na gawa sa balat, ang kanyang mamahaling mga suit na nakabitin ng maayos. Lahat ay napunta sa mga kahon na may label na Daniel Padilla. Nagtrabaho siya ng mahusay, ng walang galit, na para bang namamahala siya ng mga ari-arian ng ibang tao, ngunit ang kanyang baluti ay nabasag nang pumasok siya sa kanyang sariling kwarto at binuksan ang isang drawer. Nandoon ang isang maliit na music box na regalo ni Daniel sa kanilang unang anibersaryo. Nang buksan niya ito, ang malambing na tugtugin ng Can't Help Falling in Love ay pumuno sa kwarto. Ang mga luha na akala niya ay natuyo na, ay nandoon pa rin. Pinayagan niya ang sarili na umiyak ng ilang minuto. Isang huling paalam sa pag-ibig na minsan niyang pinaniwala ang totoo. Pagkatapos ay isinara niya ang music box at inilagay ito sa isang kahon na may label na Sofia Andres. Ang ilang alaala, gaano man kasakit, ay sa kanya upang itago o itapon mamaya. Ang pinakamahirap ay ang pag-uri-uriin ng mga bagay na ang pagmamay-ari ay hindi malinaw ang sofa na kanilang pinili ng magkasama, ang hapagkainan kung saan sila nagbabahagi ng mga kwento, ang mga palamuti na kanilang binili sa mga bakasyon. Para sa mga bagay na ito, naging isang walang awang hukom siya. Anumang bagay na nagpapaalala ng masakit na alaala ay napunta sa kahon para i-donate. Sa pagtatapos ng ikatlong araw, kakaiba ang pakiramdam ng bahay. Karamihan sa mga kasangkapan ay inilipat na ng kumpanya ng paglilipat sa isang storage unit sa pangalan ni Daniel Padilla.
Ang mga susi ay ibibigay sa kanya sa huli sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ang tanging natira ay ang mga kahon na may label na Sofia Andres, ang kanyang sariling esensya, ang kanyang mga libro, ang mga alaala ng kanyang mga magulang, at ilang maliliit na bagay na kumakatawan sa kanyang buhay bago at pagkatapos ni Daniel. Sa pag-alis niya sa bahay, naramdaman niya na parabang binubura niya rin ang kanyang isip mula sa bigat ng mga peking alaala. Handa na siyang umalis. 3 araw na lang bago ang nakatakdang pagbalik ni Daniel. Lumipat si Sofia sa isang komportableng serviced apartment sa sentro ng lungsod, isang lugar na hindi alam ni Daniel. Hindi ito kasing marang yan ang kanilang dating bahay, ngunit pakiramdam niya ay ligtas at ganap na kanya. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana, isang tanawin na nangangako ng bagong buhay. Tumunog ang kanyang telepono. Lumabas ang pangalan ni Carlos sa screen. Sofia, magandang balita. Narinig ang boses ni Carlos na tuwang-tuwa. Mayroon kaming offer, galing sa isang real estate investment company. Matagal na nilang gusto ang lupang iyon. Cash offer ito, medyo mababa sa market price, pero sa kondisyon na tapusin ang buong transaksyon at pagbabayad sa loob ng 48 oras. Tanggapin, sabi ni Sofia nang walang pag-aalinlangan. Mas mahalaga ang bilis kaysa sa ilang libong piso. Tanggapin mo. Ayusin mo ang lahat, Carlos. Ang sumunod na 48 oras ay isang pagkaabala ng pagpirma ng mga dokumento sa notaryo at pagtapos ng mga proseso. Si Sofia, hawak ang power of attorney, ay inasikaso ang lahat ng kalmado at mahusay. Kasama niya si Attorney Garces. Sinisigurado na bawat hakbang ay legal na hindi matututulan. Kinabukasan, bago dumating si Daniel sa Manila, nag-vibrate ang cellphone ni Sofia. Ito ay isang notification mula sa app ng kanyang bangko. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay, isang nakakapaningas na halaga, ay ligtas na naipasok sa account ni Sofia Andres. Ito ang tunog ng kanyang deklarasyon ng kalayaan. Ang presyo ng isang bahay na itinayo sa mga kasinungalingan. Tiningnan niya ang numero. Nang matagal, nararamdaman ang isang malalim na pagdaloy ng ginhawa. Nagtagumpay siya. Nanalo siya sa tahimik na digmaang ito. At pagkatapos, na para bang isang kabalintunaan ng tadhana, isa pang mensahe ang dumating sa parehong oras. Galing ito kay Daniel. Daniel, tapos na ang lahat ng trabaho dito. Nasa Charles de Gaulle Airport na, handang umuwi. May ticket na. Hindi na ako makapaghintay na nasa bisig mo at matulog sa ating kama. Miss na miss ko na ang ating tahanan. Binasa ni Sofia ang mensahe ng 2 beses. Miss na miss ko na ang ating tahanan. Ang pangungusap ay tila napakawalang saysay. Napakaawa, isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi isang mainit o masayang ngiti, kundi isang malamig na ngiti na puno ng ganap na tagumpay. Tiningnan niya ang urban landscape mula sa bintana ng kanyang apartment. Isang bagong abot tanaw ang naghihintay sa kanya. Paalam, Daniel Padilla. Bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Ang tahanan na namin mismo ay wala na. Ang bitag ay nakakalat na. Ang pain ay nakakagat na. Nananatili na lang ang maghintay na bumalik ang biktima sa bahay upang matuklasan ang kanyang sariling impyerno. Pumasok si Daniel Padilla sa mga pintuan ng international arrivals ng NAIA, pakiramdam niya ay isang nagtagumpay. Ang mainit at tuyong hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya, tulad ng isang pamilyar na yakap. Ang 2 linggo sa Pransya, kasama si Catherine, ay isang panaginip, isang perpektong pagtakas mula sa kanyang walang buhay na buhay. Pakiramdam niya ay muling napuno ng enerhiya, masigla at puno ng pagmamayabang. Nagkaroon ng kaunting trabaho? Oo, ngunit ito ay nagsilbing perpektong palusot. Nasa kanya ang lahat, isang nagniningning na karera, isang masunuring asawa sa bahay, at isang kapana-panabik na lihim na pakikipagsapalaran. Habang itinataboy niya ang kanyang baggage cart, hinanap niya si Sofia sa gitna ng maraming tao. Na-imagine niya na nandoon ito para salubungin siya ng may malambing na ngiti. Marahil ay may maliit na karatula pa nga ng kanyang pangalan, tulad ng dati sa mga unang taon ng kanilang kasal. Ngunit hindi niya ito nakita. Huminto siya, muling lumingon sa paligid. Wala. Nagsimulang lumaki ang kurot ng iritasyon. Siguradong nakatulog, naisip niya sa sarili, nang hindi isinasaalang-alang ang anumang iba pang posibilidad. Si Sofia ay metodiko, ngunit kung minsan ay masyadong relax. Inilabas niya ang kanyang cellphone, plano niya itong tawagan ng may bahagyang inis. Denial niya ang numero nito.
Tumutunog ang telepono. Ibig sabihin ay bukas ito, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya muli. Ganito pa rin ang resulta. Nakakainis. Bulong niya. Ang kanyang kayabangan ay walang puwang para sa pag-aalala. Tanging sa inis na ang kanyang plano na umuwi at magpahinga ay bahagyang naistorbo. Nagbubulong-bulungan? Nagtungo siya sa hintuan ng taxi. Uuwi siyang mag-isa at sorpresahin si Sofia. Na-imagine niya na sasabihan niya ito ng mahina, sa susunod, mag-alarm ka, mahal. At pagkatapos ay tatamasa niya ang mukha ni Sofia na puno ng pagkakasala habang sinisikap niyang bumawi sa pamamagitan ng pagluluto ng paborito niyang hapunan. Ang senaryo ay nagpangiti sa kanya. Nasa kanya pa rin ang kontrol sa lahat. Sa Forbes Park, pakisuyo. Sabi niya sa driver ng itim na luxury taxi na nagbukas ng pinto para sa kanya habang dumudulas ang kotse sa expressway. Komportable si Daniel na sumandal. Binuksan niya ang gallery ng kanyang telepono, nakangiti sa nakikita ang mga intimate na larawan kasama si Catherine sa Leon, ang templo, ang parke, ang romantikong hapunan. Kailangan niyang burahin ang lahat ng ito bago umuwi. Sa ilang pagpindot, nawala ang lahat ng digital na ebidensya ng kanyang pagtataksil. Pakiramdam niya ay matalino, malinis, handang muling gampanan ang kanyang papel bilang tapat na asawa. Wala siyang ideya na ang tunay na ebidensya ay napanigurado na ng ibang tao. Ang biyahe mula sa airport ay tulad ng dati. Ang hindi maiiwasang traffic ng Maynila, ang pamilyar na mga skyscraper, at ang mga kilalang kalye. Ginugol ni Daniel ang karamihan ng oras sa pagtingin sa kanyang telepono, sumasagot sa ilang email sa trabaho upang ipakita kung gaano siya dedikado. Sa wakas, nang pumasok ang taxi sa malabay na subdivision kung saan nakatayo ang kanilang bahay, tumingala siya. Umaasa siyang makikita ang kanilang tahanan, ang kanyang obra maestra ng minimalist at modernong disenyo, kasama ang hardin na laging pinapanatiling malinis ni Sofia. Na-imagine niya ang mainit na ilaw ng veranda na nakasindi, sumasalubong sa kanyang pagbabalik. Bumagal ang taxi at huminto. "Nakarating na tayo, sir," sabi ng driver. Sumulyap si Daniel sa bintana at sumimangot. May mali. Ang bahay ay ganap na madilim. Walang ni isang ilaw na nakasindi. Ang pangunahing pinto ay sarado at ang kapaligiran ay kakaibang walang nakatira, at pagkatapos ay tumuon ang kanyang mga mata sa isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Nakasabit sa gitna ng pinto, na nililiwanagan ng mga headlight ng taxi, ay isang malaking karatula na may malalaki at malinaw na letra, "For sale." Sa loob ng ilang segundo, nakatingin lang si Daniel. Tumanggi ang kanyang utak na iproseso ang impormasyon. Biruan lang siguro, naisip niya. O nagkamali ng address ang taxi driver. Sinuri niya ang numero ng bahay sa poste ng gate. Tama ito. Numero 17. "Sir, dito na po. PHP 350 na po." Ang boses ng driver ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Sa matigas na galaw, nagbayad si Daniel at lumabas ng taxi. Nanatili siya sa bangketa sa harap ng kanyang sariling bahay. Pakiramdam niya ay isang estranghero. Isang malamig na takot ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Hinanap niya sa kanyang bulsa ang mga susi ng pinto. Nang isaksak niya ang mga ito sa kandado, naramdaman niya ang pagkiskisan ng metal na hindi akma. Hindi umikot ang susi. Binago ang kandado. Malakas niyang binuksan ang bakal na pinto. "Sofia, Sofia Andres, buksan mo. Ako ito." Walang sagot. Tanging katahimikan. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mga rehas ng gate. Sinusubukang tingnan sa loob. Walang tao sa patio. Ang garahe na karaniwang okupado ng kanyang sasakyan at kay Sofia ay walang tao. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang silweta ng madilim na bahay. Mukha itong isang magandang libingan. Nagbago ang takot at naging galit. "Ano ito? Nanloob tayo." Ibinenta ni Sofia ang bahay nang hindi sinasabi sa akin. "Imposible. Nasa akin din ang pangalan sa titulo. Hindi niya ito maaaring ibenta ng walang pirma ko." Nanginginig ang mga kamay. Muling tinawagan ni Daniel si Sofia. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pangalawang tunog, ang tawag ay tinanggihan. Ang puso ni Daniel ay lumubog. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito biro. Ito ay sinadya, planado, at siya ang target. Nakatayo, tulad ng isang tanga sa kalye, naramdaman ni Daniel na naglalaban ang galit at pagkalito sa loob niya. Patuloy niyang pinindot ang redial button ng kanyang telepono.
Ngunit ang numero ni Sofia ay hindi na maabot. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan, pinahiya, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang abiso ng mensahe mula kay Sofia. Sa isang sandali, isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang paliwanag. Binuksan niya ang mensahe ng mabilis. Ito ay maikli, malamig, at direktang tumama sa kanyang puso. Sana ay nasiyahan ka sa flight. Handa na ang iyong divorce papers. Makipag-ugnayan sa aking abogado. Ang address ay Tower 6789, Ayala Avenue, 15th floor. Nasa kanya ang mga susi ng storage unit kasama ang iyong mga gamit. Binasa ni Daniel ang mensahe ng 3 beses. Bawat salita ay isang sampal. Divorce papers. Abogado. Ang iyong mga gamit. Hindi maiproseso ng kanyang utak ang bilis ng sitwasyon. 2 linggo na, ang nakakaraan, ay iniwan niya ang isang masunuring asawa. Ngayon ay nahaharap siya sa isang kaaway na naghanda para sa digmaan. Nang walang pag-iisip, pinara niya ang isa pang taxi na dumadaan, isinara ang pinto ng may malakas na tunog, at isinigaw ang address mula sa mensahe ni Sofia. Ang galit ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pupuntahan niya ang abogada na iyon, hihingi siya ng paliwanag. Pupuntahan niya si Sofia at tatapusin ang hangal na dramang ito. Pagdating sa maringal na gusali ng opisina, tumakbo siya patungo sa lobby. Nakita niya ang pangalang Garces, Associates, sa directory at sumakay sa elevator. Ang pinto ng opisina ay gawa sa eleganteng translucent na salamin. Malakas niya itong itinulak. Isang bata at magalang na receptionist ang tumingala na nagulat. Magandang hapon. Paano ko po kayo matutulungan? Ako, si Daniel Padilla. Nandito ako para makita si Sofia Andres o ang kanyang abogada, igiit niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Maghintay po kayo sandali, sir. Hindi nagtagal, isang tahimik at nakasuot ng suit na binata ang lumabas mula sa isang silid. Mr. Padilla, ako ang assistant ni Attorney Garces. Wala po si Miss Andres dito, gayunpaman, hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Inabot ng binata ang isang makapal na brown na sobre. Nanginginig ang kamay ni Daniel nang kunin ito. Nang hindi makapaghintay, pinunit niya ang sobre. Sa loob ay isang tumpok ng mga legal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat ng malaki, Demand for Divorce. Binuklat niya ang mga pahina, naghihingalo. Ang dahilan ng demanda adultery. Sa likod, nakalakip ang ebidensya. Mga colored printout ng mga larawan kasama si Catherine sa Pransya. Mga bank statement ng joint credit card na ginamit para magbayad ng mga romantikong hotel at hapunan. Maging isang kopya ng airline ticket ni Catherine na binili sa kanyang pangalan. At ang lubos na nagpawalang saysay sa kanya ay ang kopya ng kontrata ng pagbebenta ng kanilang bahay sa huling appendix. Nandoon ang determinado na pirma ni Sofia at sa ilalim nito ang parirala na sumira sa lahat representing Daniel Padilla under power of attorney no. SK 12245. Iyon na ang power of attorney na nilagdaan niya para sa nabigong investment plan. 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang lubos na nakalimutan, iniisip na hindi ito mahalaga. Hindi lang alam ni Sofia, pinlano niya ito. Ginamit niya ang kanyang sariling kapabayaan at kayabangan bilang sandata upang sirain siya. Umurong si Daniel, nanginginig. Ang kanyang likod ay tumama sa pader at ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang digmaan ay natapos bago pa niya malaman na nagsimula ito at siya ay ganap na natalo. Pagkalabas ng opisina ng abogada, naglalakad si Daniel na parang zombie. Ang ingay ng mga kalye ng Maynila ay hindi na umabot sa kanya. Ang kanyang mundo ay lumiliit sa isang walang laman na ingay sa kanyang tainga. Kailangan niya ng lugar upang mag-isip, isang lugar upang subukang buuin ang mga piraso ng kanyang sirang mundo. Kailangan niya ng isang silid sa hotel. Pumasok siya sa lobby ng isang 5-star hotel na madalas niyang pinupuntahan upang makipagkita sa mga kliyente. Ang pamilyar na karangyaan ay karaniwan nang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngayong gabi, pakiramdam niya ay isang mananakop. Isang luxury room para sa 2 gabi, sabi niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay paos. Inilabas niya ang kanyang pangunahing credit card, isang platinum card na may unlimited limit. Ngumiti ng propesyonal ang receptionist at ipinasa ang card. Nawala ang kanyang ngiti nang tumingin siya sa screen ng kanyang computer. Muli niyang ipinasa ang card.
Pasensya na, sir. Ang card ay na-reject. Sumimangot si Daniel. Ang kahihiyan ay nagsimulang umapoy. Imposible yan. Subukan mo ulit. Sinubukan muli ng receptionist nang may pag-aatubili. Ayaw pa rin, sir? Marahil ay may problema sa iyong bangko. Nagpipigil ng hininga. Inilabas ni Daniel ang isa pang credit card mula sa kanyang wallet, isang backup mula sa isa pang bangko. Subukan mo ito. Pareho ang resulta. Ito rin ay na-reject, sir. Namula ang mukha ni Daniel. Ang ilang tao sa likod niya sa pila ay nagsimulang magbulungan. Nahihiya, lumayo siya sa counter at mabilis na binuksan ang mobile banking app sa kanyang telepono. Pumilis ang tibok ng kanyang puso nang tingnan niya ang balanse ng kanilang joint account. Ang numero ay napakababa, hindi sapat para bayaran ang upa ng isang maliit na studio. Sinubukan niyang buksan ang kanyang investment app. May mensahe na lumabas sa screen. Ang iyong access ay na-freeze sa utos ng korte. Tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang kasosyo, si Mr. Yabut, ang lumabas sa screen. "Daniel, nasaan ka?" Sigaw ni Yabut sa kabilang linya bago pa man masabi ni Daniel, "Hello? Kagagawa lang ng tawag ng bangko." Sabi nila, may utos na i-freeze ang ilan sa ating mga ari-arian dahil sa divorce lawsuit. Ano ba talaga ang nangyayari? Bawat salita ni Yabut ay isang pako sa kabaong ng kanyang buhay. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang joint account. Naglunsad si Sofia ng isang buong pusong pag-atake. Pinilay niya ang kanyang buong infrastruktura sa pananalapi. Ang babae, na inakala niyang interesado lang sa mga hardin at mga resipe ng pagkain, ay nagsagawa ng isang pinansyal na kudeta nang may nakamamatay na katumpakan. Hindi lang niya nawala ang kanyang bahay, nawala niya ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang reputasyon. Ngayon siya ay mahirap. Ang lalaki na 24 na oras na ang nakakaraan ay mayaman. Ngayon ay isang walang tirahan na hindi kayang bayaran ang isang silid sa hotel. Nakaupo sa isang matigas na bangko sa isang parke sa harap ng marangyang hotel, naramdaman ni Daniel ang pinakamalalim na alon ng pagkadismaya. Nawala niya ang lahat, halos lahat. May isa pa ring tao? Isang kanlungan sa bagyong ito. Ang babae na kanyang pinagpustahan sa lahat ng ito. Si Catherine, ang babae na nagmamahal sa kanya, hindi sa kanyang kayamanan. Ang kanilang relasyon ay totoo, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Tutulungan siya ni Catherine. Tiyak na tatanggapin siya nito. Bibigyan siya nito ng lakas na muling bumangon. Sa huling kislap ng pag-asa, dinayal niya ang numero ni Catherine. Matapos ang ilang pagtunog na tila walang hanggan, sumagot ito. "Daniel, nakabalik ka na?" Ang boses ni Catherine ay hindi kasing init ng karaniwan, kundi medyo maingat. "Catherine, may nangyaring kakilakilabot," sabi ni Daniel na may basag na boses. Sinabi niya ang lahat ng mabilis, ang bahay na nabili, ang mga walang lamang account, ang mga na-reject na card. Nababaliw na si Sofia. Kinuha niya ang lahat ng pera. "Wala na akong natira, Catherine. Kailangan kita. Ikaw lang ang mayroon ako." Nagkaroon ng mahaba at malamig na katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagpaluha sa sikmura ni Daniel. At pagkatapos ay bumalik ang boses ni Catherine, ngunit ang tono nito ay ganap na nagbago. Ngayon ay matalas, walang emosyon, at malayo. "At ano naman ang pakialam ko doon?" Napanganga si Daniel. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, problema niyo yan bilang mag-asawa," pinutol ni Catherine si Daniel ng biglaan. "Ayokong makialam sa drama ninyo. Akala ko isang matagumpay na tao ka na kontrolado ang buhay mo. Nagkamali ako, pero paano naman ang Pransya at tayo?" Nanginginig na tanong ni Daniel. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Ang Pransya ay isang masayang bakasyon, Daniel. At ngayon tapos na ang bakasyon?" sabi ni Catherine. Bawat salita ay parang punyal. "Kailangan kong isipin ang aking karera. Hindi ko kayang masangkot sa iyong mga problema. Pasensya na." Bago pa man makasagot si Daniel, idinagdag niya ang huling at pinakamalupit na pangungusap. "Huwag mo na akong tawagan ulit." Click. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatingin si Daniel sa madilim na screen ng kanyang telepono. Katahimikan. Pagkadismaya. Ang huling at pinakamasakit na pagtataksil ay nagmula sa tao na inakala niyang kanyang kakampi. Ang babae na naging sanhi ng kanyang kapahamakan ay ngayon ang unang umabandona sa kanya sa gitna ng mga guho. Wala siyang natira, walang bahay, walang pera, walang kasintahan, walang dangal. Siya ay ganap na nag-iisa.
Sa puso ng nakasisilaw na Maynila, sa ilalim ng isang walang pakialam na kalangitan, sa wakas ay naunawaan ni Daniel Padilla ang tunay na kahulugan ng kahirapan. Hindi ito ang kawalan ng pera, ito ay ang kawalan ng pag-asa. 6 na buwan pagkatapos ng mapanira na gabing iyon, muling nagkita si Sofia at Daniel, hindi sa kanilang maringal na villa o sa isang marangyang restaurant, kundi sa malamig at walang buhay na silid ng mediation sa isang korte ng pamilya. Nakasuot ng ivory blazer, nakaupo si Sofia ng tuwid na may kalmado at propesyonal na dating. Sa tabi niya, si Attorney Garces ay may isang tumpok ng mga dokumento na perpektong nakaayos. Sa kabilang mesa, si Daniel ay anino ng kanyang dating sarili. Medyo malaki ang suot niyang suit sa kanyang mas payat na katawan at may mga eye bag sa ilalim ng kanyang dating mapagmataas na mata. Sinamahan siya ng isang batang abogado na mukhang nerbiyoso na para bang alam niya na darating siya sa isang labanan na talo na. Mabilis at brutal ang proseso. Sinubukan ng abogado ni Daniel na magtalo na nilustay ni Sofia ang mga ari-arian. Kalmadong pinabulaanan ito ni Attorney Garces na inilalatag ang mga ebidensya isa-isa sa mesa. Paglustay, mahal na hukom, matalim ang boses ng abogada, ang aking kliyente ay simpleng siniguro ang kanyang mga karapatan. Ang pagbebenta ng bahay, itinuro niya ang isang kopya ng kontrata ay ganap na legal, ginawa sa ilalim ng isang power of attorney na nilagdaan mismo ni Mr. Padilla. Pagkatapos ay ipinresinta niya ang hindi matututulang ebidensya ng pangangalunya, ang mga larawan, ang mga bank statement ng joint credit card, ang mga tiket sa eroplano, habang pinanatili ng aking kliyente ang karangalan ng kasal sa Manila. Ginamit ni Mr. Padilla ang mga joint assets upang pondohan ang isang romantikong pagtakas kasama ang ibang babae. Sino ang talagang lumustay ng tiwala at ari-arian? Dito, sinubukan ni Daniel na putulin ang usapan. Ang kanyang boses ay nabulunan sa galit at pagkabigo. Hindi ito patas! Kinagplanuhan niya ako! Malamig siyang tiningnan ng tagapamagitan. Mr. Padilla, itinatanggi mo bang nilagdaan mo ang power of attorney na ito? Itinatanggi mo bang nasa Pransya ka kasama ang isang babae na hindi mo asawa? Itinatanggi mo bang ginamit mo ang pondo ng joint account upang bayaran ang mga gastusing iyon? Nanatiling tahimik si Daniel. Namutla ang kanyang mukha. Walang anuman siyang maipagkakaila. Mahuhulaan ang desisyon. Ang paghahati ng ari-arian ay niratipikahan tulad ng sinigurado na ni Sofia. Si Daniel ay may karapatan lamang sa kanyang mga personal na gamit sa storage unit at sa isang maliit na bahagi ng natitirang pondo sa joint account. Talunan siya sa lahat ng panig. Nang matapos ang mediation, tumayo si Sofia. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanyang mga mata kay Daniel. Hindi na niya nakita ang puot sa mga ito, tanging isang malawak na kawalan. Tiningnan siya ni Daniel ng may halong galit at nakakaawa na pagmamakaawa. Hindi tumugon si Sofia sa kanyang tingin. Nagbigay siya ng maikling tango sa kanyang abogada, tumalikod, at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Hindi niya naramdaman ang pagputok ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malalim na ginhawa. Isang malaki at mabigat na pinto sa kanyang buhay ang sa wakas ay nagsara at nakakandado magpakailanman. Ang mundo ni Daniel Padilla ay lumiliit mula sa isang 800 metro kwadrado na villa patungo sa isang maliit na silid, sa isang shared apartment, sa isang densely populated na lugar. Ang mga dingding ay mamasa-masa at ang amoy ng instant noodles ay tila permanente nang bumabalot sa hangin. Ang luho ay napalitan ng araw-araw na pakikibaka para sa kaligtasan. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngunit ang kanyang reputasyon sa industriya ng arkitektura at real estate ay nawasak. Ang iskandalo ng diborsyo, kasama ang mga chismis tungkol sa kanyang pinansyal at moral na instability, nabanayad na ipinapadaan ni Attorney Garces sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, ay nagpataw sa kanya ng ostracism. Ang mga malalaking kumpanya na dating pumupuri sa kanya ay hindi na sumasagot sa kanyang mga email. Ang mga kaibigan sa party na laging nandoon kapag siya ang nagbabayad ng inumin ay naglaho na parang mga multo. Bawat umaga ay nakikita niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin sa banyo. Ang lalaki sa salamin ay isang estranghero. Ang kanyang mukha ay payat at ang kislap ng tiwala sa kanyang mga mata ay nawala na. Nawalan siya ng liwanag, ang aura ng tagumpay na umakit sa napakarami, kasama na si Catherine. Sa kanyang kalungkutan, marami siyang oras upang mag-isip.
Sa simula ay sinisisi niya ang lahat. Siningil niya si Sofia dahil, ayon sa kanya, ito ay malupit at kalkulado. Siningil niya si Catherine dahil sa pag-iwan sa kanya. Siningil niya ang kanyang mga kasosyo dahil sa hindi pagtulong sa kanya. Ngunit dahan-dahan, sa mahaba at tahimik na gabi, nagsimulang umusbong ang isang kakilakilabot na pagkaunawa. Ang ugat ng lahat ng ito ay siya mismo. Ang kanyang kayabangan na nagtulak sa kanya na maliitin si Sofia, ang kanyang kapabayaan na nagtulak sa kanya na kalimutan ng power of attorney, ang kanyang kawalan ng katapatan na siyang nagpasiklab sa lahat. Siya mismo ang nagtanim ng mga buto ng kanyang sariling pagkasira. At ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi anihin ang pinakapait na bunga nito. Ang pagkaunawang iyon ay hindi nagdala sa kanya ng kapayapaan, kundi nagdagdag lamang ng isang layer ng pagkadismaya sa kanyang kalungkutan. Lubusan na siyang bumagsak na hindi niya alam kung paano muling babangon. Habang lumulubog si Daniel, natagpuan ni Sofia ang paraan upang lumipad. Matapos ang diborsyo, naglaan siya ng ilang buwan upang muling ayusin ang kanyang buhay. Lumipat siya sa isang mas malaking apartment, pinalamutian ayon sa kanyang gusto, mainit, artistiko, at komportable. Nang walang malamig at impersonal na pakiramdam ng marmol, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. May kalayaan siyang pinansyal, ngunit kailangan niya ng layunin. Ang inspirasyon ay nagmula sa kanyang sariling karanasan. Napagtanto niya kung gaano karaming kababaihan ang nasa isang mahirap na kalagayan sa pananalapi dahil sa diborsyo, kawalan ng paglahok ng kanilang asawa, o simpleng dahil hindi sila kailanman tinuruan kung paano pamahalaan ang kanilang pananalapi. Sa natitirang kapital at kanyang propesyonal na karanasan na muling nabuhay, itinatag ni Sofia ang isang boutique financial consulting firm. Pinangalanan niya itong Andres Financial Consulting gamit ang apelyido ng kanyang ina bilang simbolo ng kalayaan. Ang kanyang misyon ay simple palakasin ang mga kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon sa pananalapi. Ang una niyang kliyente ay isang batang babae na dumating sa kanyang opisina na may namamagang mata sa kaiiyak, hawak ang isang tumpok ng mga bill ng utang na iniwan ng isang tumakas na asawa. Nakita ni Sofia ang isang refleksyon ng kanyang dating sarili sa babaeng iyon. Nang may pasensya, hindi lang binigyan ni Sofia ito ng payo sa pananalapi, pinakinggan niya ito, binigyan siya ng lakas, at gumawa ng isang step-by-step na plano upang muli itong makatayo. Tinuruan niya itong mag-budget, makipagnegosasyon sa mga bangko, at magsimulang gumawa ng maliliit na investment. Ang balita tungkol sa konsultanteng ito, na hindi lamang matalino sa pananalapi kundi pati na rin empatiya, ay kumalat sa pamamagitan ng word of mouth. Hindi lang negosyo ang itinayo ni Sofia, itinayo niya ang isang komunidad. Ginawa niyang pinagmumula ng lakas para sa iba ang kanyang sariling mga sugat. Ang kanyang bagong kaharian ay hindi binuo sa semento at marmol, kundi sa mga pundasyon ng tiwala, kaalaman, at empowerment. 1 taon na ang lumipas mula nang matapos ang kanilang kasal sa hukuman. Hindi na makilala ang buhay ni Sofia. Mabilis na lumalaki ang Andres Financial Consulting. Ang kanyang maliit na opisina ay sumasakop na ngayon ng isang buong palapag sa isang modernong gusali ng opisina. Mayroon siyang matatag na koponan, karamihan ay mga matatalinong babae na siya mismo ang nag-hire. Madalas na ngayon siyang lumalabas sa mga financial magazine at bilang tagapagsalita sa mga seminar tungkol sa pagpapalakas ng kababaihan. Naging simbolo siya ng lakas at katatagan. Hindi na siya kilala bilang ex-wife. Kilala na siya bilang Sofia Andres, ang founder ng Andres Financial Consulting. Hindi na nakasalalay sa iba ang kanyang kaligayahan. Natagpuan niya ang kagalakan sa mga simpleng bagay, isang tasa ng kape sa umaga sa balkonahe ng kanyang apartment, isang hapunan kasama ang mga matandang kaibigan na muli niyang nakasama, o isang solo trip sa lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Matagal nang nawala ang galit at puot kay Daniel, napalitan ng pakiramdam ng kapayapaan. Hindi na niya ito iniisip. Ito ay isang kabanata sa isang aklat na kanyang natapos basahin at mahigpit na isinara. Ang sugat ng pagtataksil ay gumaling na, naiwan lamang ang isang manipis na peklat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas ngayon. Natagpuan niya ang kapayapaan, isang kapayapaan na nagmula sa pagtanggap sa sarili at tunay na kalayaan. Isang maaraw na hapon, nakaupo si Sofia sa isang tahimik na cafe malapit sa kanyang opisina. Habang naghihintay ng kliyente, umorder siya ng iced tea
at nag-check ng ilang email sa kanyang cellphone. Paumanhin! May kailangan pa ba kayo? Tumingala si Sofia mula sa screen, handang ngumiti at sabihing, wala na, salamat. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya na may uniforme ng waiter at isang maliit na notepad ay si Daniel. Tila huminto ang oras. Mukhang 10 taong mas matanda si Daniel. Ang kanyang buhok, na laging malinis, ay medyo manipis na at magulo. Ang kanyang mukha ay pagod at ang liwanag sa kanyang mga mata ay ganap na nawala. Nakasuot siya ng bahagyang luma na uniforme ng kafe at isang murang digital na relo. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa mga mata ni Daniel, nakita ni Sofia ang halo ng pagkabigla at isang malalim na pagdaloy ng kahihiyan na nagpamula sa kanyang mukha. Tila gusto niyang tumalikod at tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig. Si Sofia ang bumasag sa awkward na katahimikan. Ngumiti siya, isang taos puso at payapang ngiti. Wala na, salamat. Sapat na ito. Nang maghanda si Sofia na umalis pagkatapos dumating at umalis ang kanyang kliyente, lumapit muli si Daniel sa kanyang mesa nang nag-aalangan. Sofia, paos ang kanyang boses. Halos isang bulong. Patawarin mo ako sa lahat. Naging tanga ako. Nawala ko ang lahat dahil sa aking kahangalan. Tiningnan siya ni Sofia. Talagang tiningnan niya ito sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Hindi niya nakita ang halimaw na nagbasag ng kanyang puso. Tanging nakita niya ay isang lalaking nawawala at talunan. Wala ng puot, walang galit, kahit awa. Tanging isang payapang kawalang pakialam. Pinatawad na kita, Daniel, malumanay niyang sabi. Ang mga salita ay lumabas, nang madali, walang bigat. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin, upang tuluyan akong makapagpatuloy. Huminto siya at idinagdag. Sana ay matagpuan mo ang iyong daan. Nag-iwan si Sofia ng HP 500 na bill sa mesa, mas malaki kaysa sa halaga ng kanyang tsaa, at tumayo. Naglakad siya patungo sa labasan. Nararamdaman ang mainit na sikat ng araw. Hindi siya lumingon, hindi na kailangan. Ang kanyang nakaraan ay nasa likod niya, nagtatrabaho bilang waiter sa isang cafe. Nasa harap niya ang kanyang kinabukasan, maliwanag, malawak at ganap na kanya. Sa wakas, malaya na si Sofia Andres. Ito ang katapusan ng kwento ni Sofia, isang kwento na nagpapatunay na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita ang ibang tao na bumagsak, kundi ang magtuon sa pagbuo ng isang bago at mas maliwanag na buhay. Hindi lang nabawi ni Sofia ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at ang kanyang kaligayahan.